So, baka walang bumili sa kanya. And second, mawawala siyempre yung mga existing mga clients niya. Zara took the risk. Alright? So, nagpunta siya dun sa hindi na siya kayang puntahan, na hindi na siya kayang sundan ng mga competitor niya. Alright, magandang umaga, Delivers. Pag-usapan natin ang mga opportunity. At yung opportunity na hindi kayang puntahan ng mga competitors natin. Okay? Let's go. Let's go. Alam niyo, may 3 types of opportunity. Business opportunity na na-experience natin no, sa kakanegosyo na rin ni Rockstar. So, 3 klase po ng opportunity ang nakita ko. Una, easy opportunity. Ito yung pag may nakita opportunity na sumali, makibenta, nagbenta ng tissue, nagbenta ng pen, ng cups, ng t-shirt. So, madali, di ba? Easy opportunity. Kaya madali po siyang gayahin. Kaya yung mga competitors mo, paglingon mo, nandun na rin sila. Di ba? Kaya nakita natin sa daan, yung mga nagba-barbecue, di ba? Nandun na rin yung mga kalaban natin. So, madali kasi. Second type of opportunity is mahirap na opportunity. Right? So, ito yung mga medyo may malaking halaga or medyo mahirapan sa transaksyon, mahirap ibenta, pero madali ka pa rin gayahin. So, yung competitor mo, pupunta pa rin doon, gagaya pa din. Alright? But there is one opportunity na hindi pupuntahan ng yung competitor. That is the impossible opportunity. Ito yung parang mukhang imposible na hindi siya pwedeng gawin. So, pag nagpunta ka doon, solo mo lang. Or hindi maiisip ng competitors mo na pupunta dyan. Okay? At yun ang gawin natin as a business owner. Alright? So, bigyan ko kayo na example. First example po para sa atin, para mas makuha natin no, sa lahat ng mga mag-start pa lang mag-business o may business na. Sa mga magsisimulang magnegosyo, hanapin natin yung opportunity na hindi pupuntaan ng competitor mo. O kung meron ka ng existing business, mag-expand ka sa hindi pupuntahan ng yung competitor. Okay? So, for example, Elon Musk. Okay? Si Elon Musk, saan na po siya ngayon? Sa Mars. Okay? So, kung ako, competitor ako ni Elon Musk, I will not go to the Mars. I will not go what he's doing. Why? Kasi wala akong technical skills na requirement nung napuntahan niyang negosyo. I cannot compute. I'm not a physicist. Wala akong kasamang may maganong skill. Wala din akong kasama na maraming pera o may malaking kapital. Ako myself, wala akong malaking kapital. So, I will not go there. It seems parang impossible siya sa akin. Okay? Alright? Pero, si Elon Musk, nandun na siya. Nandun na siya sa konsepto na yon. Alright? So, second po, Zara. Yan. Okay, so Zara elevated its clothes by opening stores next door to luxury brands like Prada and Gucci, di ba? So, yung kalaban niya, yung compete niya dito, sa level na to, iniwan niya. So, inangat niya yung sarili niya. For sure, yung mga kalaban niya po, dito sa level na to, hindi pupunta doon. Kasi, for 2 reasons. First, mahirap makipag-compete, di ba? May client na kasi yun eh. Gucci, Prada, meron na talagang bumibili yan. Di ba? So, baka walang bumili sa kanya. And second, mawawala siyempre yung mga existing mga clients niya. Zara took the risk. Alright? So, nagpunta siya dun sa hindi na siya kayang puntahan, na hindi na siya kayang sundan ng mga competitor niya. Alright? So, third example, Sir John Gokong Wei. Yan. Alam niyo kung ano yung strategy niya? He tapped the market na hindi tinitingnan ng mga competitors sa airlines. So, ang mga airlines po, nakatingin lang sila dun sa people that really can afford na sumakay na aeroplano. Pero nakita ni Sir Gokong Wei, itong mga hindi nakakasakay na aeroplano nito, na itong mga ordinaryong tao nito, kaya din nila. Okay? So, in 1996, the birth of Cebu Pacific. Alright? So, paano ginawa ni Sir John Gokong Wei? Ginawa niya pong affordable by making the operation very efficient. Kaya hindi magastos sumakay sa Cebu Pacific. Can afford ng middle class. Alright? Kaya-kayang sumakay ng mga ordinaryong empleyado. So, ibig sabihin po, hindi po nakita yung market. So, yung mga competitor po, hindi nila kayang bumaba sa level na yon. Sayang yung market, sabi ni Sir John Gokong Wei, hindi kayo pupunta dito sa opportunity na to, pupunta ako. Okay?
So, another example po, ang CAS and Lalamove, they went to the opportunity na hindi nakikita ng competitors. Sino ba mag-iisip na merong angkas na sasakay sa motor ang mga tao para makarating sa pupuntahan kasi nagmamadali na, di ba? Sino po ang makakaisip ng opportunity na yan? Right? Angkas did it. And Lalamove, ang Lalamove po, pag nalimutan mo ang documents mo, ilalamove mo na yan, di ba? So, that's the opportunity na hindi nakita ng competitor, okay? Kasi parang impossible. Ang CAS and Lalamove are two ideas na parang imposible pag tiningnan mo. Ngayon, kasi parang pag inisip natin, posible na siya because it's already existing. Pero that time, pag inisip mo yan, imposible. Imposibleng pag naiwan ang susi mo, may tatawagan ka para kuhanin ang susi mo sa bahay kasi nasa airport ka na. Okay? So, ngayon lang naging posible na sasakay sa motor ang nagmamadaling isang businessman. Alam niyo, muntik na po ako masakay sa angkas long time ago. Kaya lang nasa website pala pinapara ko kasi meron po akong coaching. I came from Bataan to Bulacan, no? Nag-speak ako, tapos may coaching ako sa EDSA Shangri-La. Ano na talaga ako sa time, naiya ako sa client. Pinapara ko na yung angkas. Eh, di ba, hindi naman pwede, basta mo na lang parahin yun. Pero, it helps people. Okay? So, sa atin pong lahat, mga G-Leavers, meron ka bang negosyo? Okay? So, you want to expand. Anong opportunity yung hindi ka kayang sundan ng yung mga competitors? Alright? O kung mag-start ka pa lang ng business, anong opportunity yung hindi pupuntahan ng iyong magiging competitors? Pag-isipan natin. Kaya ang pagsisimula ng negosyo, laging pinag-iisipan po. Alright? So, let's go. Let's go. Kape po tayo. Kape po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to invest sa mutual fund and Kaiser. PMA sa personal FB ko po. Let's go, let's go!